kasi yun, tita. Di ba ano pa lang sa atin yung bagyo? Kakadan lang din. Meron akong isang pamilyang nakita. Naawa ko. Bibigyan mo ng grocery? Opo. What? Ayos lang, ano mo tita? Siyempre, hindi ka mag-ano ng chicken. Beef. Paano kami naghihirap ni Papa mo? Para kayo ay makapagtapos? Tapos ganyan ang gagawin nyo sa akin? Aba, mga ano naman kayo, mahiya-hiya kayo sa buhay nyo. Na ano, buti nga kayo at hindi kayo nagdanas ng ganyan dinadanas namin mag-asawa. Ay, dito pala, alam mo ba natutuwa ako dito sa ako? Alam mo ba yun? Kasi di ko talaga alam na dito pala siya bibigay ng tulong sa inyo pala. Salamat naman po. At naalala nyo kami. Ay, welcome naman po. Ito po, meron ako dala-dala. Dito yan, Mari, ha? Dito yan, meron yan dito mga dilata. Tapos isa ring shampoo. Sunsilk na green. Malapit lang dito bahay nito. Daniela. Panahon na kailangan magkaisa, hawak kamay para sa kapwa pamilya. Sa gitna ng unos, tayo'y patuloy na susulong. Pag-ibig ang tanglaw sa dilim ng gabi. Tayo ang kalingap, tayo ang ilaw. Pag-asa'y hati, sa puso'y sumiklab, sa iisang Nako. Palagi na lang hindi tama ang mga nakikita nila sa akin. Lagi na lang mali. Wala nang ginawang tama. Magandang gawin para maging Maring Grace, kumusta na yun si Daniela? okay naman. Merong nababalitaan ko na in love na eh. Oo nga eh. Galit nga yung nanay niya. Oo. Kasi hindi na aatupag yung pag-aaral. Ano ba, decidido na si Daniela na hinto? Siguro. Kasi lagi man na din siyang umaalis dito. Nakita niyo na ba yung lalaki? Sino yun? Pangalan? Si DJ France. Nakita niyo na? Hindi pa. Buti pa magluto muna kami ng itlog para makakain. Lagyan ng asin. Bakit kaya ganun si mama? Lagi na lang mali ang nakikita sa akin.
Palagi nilang mali ko ang nakikita. Yung mga ginagawa kong mabuti, hindi nila nakikita. Ay, buhay. Hindi ko na alam kung anong gagawin ko. Ano yun? Sa radyo yun nagtatrabaho? Oo, sabi sa amin, Ilang taon na nga si Daniela, Mare? 15. 15. Oo. Ang bata pa na inlove ni Daniela. Oo nga eh. Alam mo ba, Mare? Doon sa narinig ko doon sa ni Kuya Balba. Kasi followers ako doon, viewers ako ni Kuya Bal. Oh. May bagong doon, yung babae na in love sa lalaki. Bibigay ng pera. Oh. Ngayon, pag in love talaga, Mare, maano mo baga, mabigyan mo lahat ng gusto, Oo, talaga pag in love ka. Ganyan din siguro si Daniela. Siguro, ganyan at binibigay na lahat. Ang bihira. At ilang taon na lang, magagraduate na si Daniela, no? Hindi niya nakikita yung pagod ng magulang. Inuuna yung in love ba? Di pa anong desisyon ng nanay ni Daniela, hinto na yan. Bahala. Iwan ko, baka siguro. Kasi laging nagagalit na yung mama niya eh. Nung nakaraang araw ay nakita ko si Daniela sa dait. Kumusta kayo si Papa Franz ngayon? Hindi na rin ako nakakabati sa kanya. Tagal naman ito. Sabi pala ni Mama, yung mga ibang DJ, yung mga asawa na. Hindi ko alam kung may asawa na ba yun si Franz. Nahiya man akong tawagin at baka may ibang lakad. Diretso-diretso lang yung niya ay. Baka pupunta yun sa kay DJ Franz. Kay DJ Franz, sa radyo na naman yung pupunta. Pag nasa dait yun, alam mo na kung saan napupunta yun. Kung gabi na mauwi si Daniela, anong oras naman ang uwi nun? Gabi na, alas 6 na eh. Anong oras ang uwian nila? Maaga pa naman ang uwian nila. Dumadating siya alas 6 na, minsan alas 7. Hindi na makatulong-tulong sa gawaing bahay. Hindi na. Aalis ng maaga, uuwi ng gabi. Kaya nagagalit yung mama niya. Nagsasabi nga ng tungkol sa kay Daniela, sabi ko sa kanya, nasa kanya yung desisyon at siya yung mama. Sabi ko, ikaw ka ko yung magdidesisyon kung papaaralin mo ba o hindi na. Kasi kung anong oras na nauwi eh. Ang delikado niyan, Mare, kung mabuntis ng maaga si Daniela, Yun nga sinasabi ko kay mama. Sabi ko paano kung mabuntis yan? Tapos hindi pa naman natin kilala yung lalaki. Mare, yung kapitbahay natin dyan. Sabay, malaki ang problema ngayon. Malaki yung problema ang hinaharap ngayon sa niya, buhay-buhay. Talaga ang buhay, lagi may problema. In love din yun ay. Dahil din daw sa babae. Bakit kaya pag nai-inlove ka may nangyayaring hindi maganda? Nagtataka na lang tayo, nai-stress na sila. Oo. Bakit kasi nakwento-kwento pa yung in love na yan? Oo. Ay, yung mga kapitbahay natin dyan, ang klase-klase na lang yung mga problema nila. Hindi nila inaano yung pag naisip nila yung in love na talaga. Yan Mare. Yung si Manong, kapitbahay niyo dyan. Oo. Balita ko, babaero daw yan ay. Sana naman wala.
Ay, naparami pa yung nandito. Yes, naman. Palagi silang ganyan. Lagi na lang galit sa akin. Hindi ko alam, baka makapaglayas ako dito. Hirap talaga sa Uy, abroad. married ka, boy? Hanggang ngayon, binata pa rin ako. QTP, boy? Problema kasi sa girlfriend ko eh. Ginagawa pa nila akong bata. Kasi 16 man ako eh. Hindi na ako bata para pagalitan ng paulit-ulit, pagsabihan ng paulit-ulit. Alam ko nang ginagawa ko. Akala na. Tapos, babalik pa akong abroad. 35 na ako. Wala pa akong ano. Hirap pag tumatanda. Eh, mga dalaga kaya dito. Babae kaya dito. Babae dito. Pagbalik ko ng pangbansa ay Babayro nga yan. Alam ko din yan eh. Kalat din yan dito sa amin. Inyo, dito. Halata naman. Patingin-tingin na siya dito nung dumaan tayo ay. Dumaan siya sa atin. Yan talaga ang tao. Balit ako yung anak ni Marid yan. Sa ano niya daw ay kachatmate niya. Si Manong. Talagang tinitiran niya na ata yun eh. Babaero naman eh. Buti yung asawa mo, Mari. Hindi naman ng babae. Hindi yung mambababae. Takot yun sa akin. At kasi kung mambababae siya, ngayon pa lang sabihin niya na at may mga anak naman akong bubuhayin. Malay mo hindi na siya magtustinto sa amin. Ay paano na pala? Kaya mo naman, Mari, no? Oo, kaya ko naman magtrabaho. Ayan na, Mari, oh, yung kalabaw ni Manong. Pinukuha na niya yung kalabaw niya. Lilipat na ata sa kapila. May kalabaw palang binili yan? Meron. May pera na pala yan si Manong. Siguro. Ilan pa sa akin yan, Mari? Ba't di mo sinisingil? Nakabili na nga ng kalabaw. Ay, nahihiya man akong maningil. Ba't ikaw mahihiya? Utang naman yung sakay sa iyo. Inaaway man ako. Mahirap po magpautang tapos bandang huli ikaw pang aawayin. Kaya ako di ako napautang at ano man na ipapautang ko. Wala naman ipapautang. Akin, Mari, ay yung pera ko, yun na lang yun ay kasi naawa man ako kaya pinautang ko. Ito lang, mahirap na maningil ngayon kaya ayaw ko nang magpautang. Ikaw nga maawain pero yung nag-uutang sa'yo walang awa. Hindi ka naman naalala. Ngayon, Mari, balik tayo dito kay Daniela. Paano yan pag si Daniela ay doon na maglalagi yan sa daet? Ay, kaya ba siyang buhayin ni Franz? Siguro, kaya naman. Kasi may trabaho naman ako tayong lalaki. Hindi namin alam. Kasi hindi naman namin siya nakikilala pa eh. Hindi pala pinapakilala ni Daniela dito sa inyo? Hindi pa. Sa school naman, hindi naman ako nag-absent. Okay naman. Wala naman reklamo ang teacher sa akin kung anong kulang ko. Nag-aaral naman ako ng mabuti. Hindi naman ata masamang magkaroon ng paghanga sa isang tao, di ba?
Wala naman atang masama dun. Okay naman ang pag-aaral ko. Hindi ko naman pinapabayaan. Sana lang makita nila yun. Na kahit ganun ako, hindi ako nagpapabaya sa pag-aaral. Ginagawa ko pa rin ang best ko para makapagtapos ako kahit senior high lang. Hirap ng buhay. Kailangan pa rin makapagtapos ng pag-aaral para pagdating ng panahon, ng araw, hindi na nila ako maapi-api pa. Siguro na pala ito. Nagubuto na rin ako. Ito, walang ibang ulam. Minsan tuyo. Minsan kahit anong nakuhang gulay na kamote, ganyan. Kamuting kahoy. Okay na yun. Basta may malulutong gulay. So ngayon, ulam natin ay itlog. Kaya siguro yan umuwi na ng gabi na at doon pa na diretso. Oy, Kuya Buknoy, kailangan pa namin ng parang walis. Ito, sa niyog. Oo. Bilisan mo, Kuya Buknoy, at para mapadami tayo. Para maibenta natin to. Pambili ng bigas. Oo. At pambaon sa mga bata. Ito yung mga anak mo, Marikoy, mababait. Sabi ko sila nila pag hindi sila bumait. Salamat, Kuya Buknoy, ha. Mas maganda yung may hanap buhay kaysa wala. Mahirap maghanap buhay ngayon. Dahil pag isa lang ang nagtatrabaho. Pero si Daniela naman, masipag naman yung si Daniela na. Masipag naman yun pag walang pasok. Siya din nag-aasikaso ng bahay, sa pagluluto, paglilinis, sa paglalaba. Siya din naman. Siya din nag-aasikaso kila mama at papa. Pag may pasok, yun lang. Nasisira lang talaga dahil sa in-love na yan, Iba talaga ang tao kapag nai-inlove. Nakakalimutan yung responsibilidad nila. Yan nga si Kuya Buknoy, yung nagbigay sa atin ng babaero din yun. Walang mangyayari kapag nambababae ka. Pag nambabae ka, pera lang ang habol sa'yo ng babae niyan. Pag wala ka ng pera, iiwan ka niyan. Huwag muna ako ngayon kasi wala naman silang mga Minsan kaya ang mga babae dito. Tumatawag si pare. O pare. Okay lang ako. O sige mamayang gabi. Sige, punta ako dyan sa inyo mamayang gabi. Ano tayo? Inuman tayo. Sige, tara. Ay, wala palang laman to. Wala pa palang kanin. Kala ko mayroon na. Hindi muna ako sa tindahan. Bibili muna pala ako ng bigas para makakasain na ako. Wala pa palang bigas. Ay, okay lang sana kung ang lalaki may pera. Paano kung ang lalaki wala mang pera? Ay, yun lang. Gutom.
iiwan ka talaga niyan. Siguro si DJ Franz, maganda naman siguro ang kitaan sa radyo. Oo naman ata, maganda naman. Pero hindi namin siya nakikilala pa. Siguro kung makilala mi siya, doon namin makikita kung talagang busy-busy sa buhay ni Daniela. Kaya lang hindi pa naman siya nagpapakilala eh. Dapat ipapakilala na ni Daniela. Oo nga. Ganun sana. Para alam din ninyo. Tapos kung saan nagpupunta. Okay, hindi ba nagpapaalam si Daniela sa nanay niya? Papaalam, kaya lang sasabihin niya pupunta ng school, papunta siya sa mga barkada niya. Ang hindi namin alam, pupuntahan niya pala yung DJ Fran. Kasi bago siya naalis, napaalam. Sabihin naman niya ni mama, paalam. Tapos doon napunta, sabi ko, di siguraduhin mo na pupunta siya doon para wag ka ako maghinala. Yung problema dyan, Mare, baka si Daniela lang ang in love. Yung lalaki, hindi pala. Yan nga problema eh. Hindi nga pinapakilala. Ay malay mo, yung lalaki ayaw din magpakilala. Taga saan ba yan si DJ Pro? Taga Dait lang o? Pagkada, sabi Dait daw eh. Baka diin lang nagtatrabaho. Oo. Di man nga sinasabi kung taga saan ang lalaki. Basta ang sabi, nagtatrabaho sa Cool Radio, yun lang. Opo. Ano po? Okay po. Magkano po yung red horse nyo na litro? 1.5. 140. Pwedeng pabili ng isa? Dalaga kaya doon kay mamay para may makilala ako bago umuwi ng bago bumalik ng ibang bansa. Pero ito mga tandaan Hindi na ako magtataka, Mari, kung sa susunod na araw, maluluki na yun. Ay, Diyos ko, oo. Basta in love man baga, dami nang naluluki na dahil Na in love. ano. Dahil sa in love, may madaming na naluloko. Yun lang naman yun. Kasi pag habang nambababae ka, maluloko ka talaga. Dahil pag nai-in love ka ng sobra-sobra. Hirap pa naman ang madidepress ngayon. Oo, daming nadidepress ngayon. Daming nangyayari kapag nadidepress ang isang tao. Ay, oo. Masakit sa ulo. So yan, payuhan talaga natin si Daniela pag makita ko yung si Daniela. Ako lagi ko naman yung pinapayuhan. Sabi ko, pag-aral ka na muna. Mas maganda yung nakapagtapos ka. Malay mo, makahanap ka ng mas magandang trabaho, matutulungan mo ka ako sila mama. Hirap ang buhay ngayon ay. Oo. Salamat nga at pinapaaral.
Ngayon, pag wala kang pinag-aralan ng mabuti, wala kang trabaho. Hirap ka makahanap ng trabaho. Hirap ka talaga makahanap. Tapos, ang hirap pa niyan, Mare, kung hiwalay, yung isa, maglayas pa, no? Yun nga eh. Yun ang inaalala ko eh, kung mabroken, kasi walayin siya. Eh kung maglayas na lang bigla, yun ang inaalala namin ni Mama. Eh, nung nakaraang araw, nakita ko, nag-iiyak yun si Daniela dahil pinagalitan ata ni mama niya. Oo. Akala ko nga maglalayas na yun ay. Pinagsasabihan nga siya na kung anong dapat gawin. Eh, hindi naman siya nakikinig eh. Tapos magagalit siya. Sasama yung loob niya. Concern lang naman sa kanya yung dalawang matanda. Ang makakagulat niyan, Mari, kung si Daniela ay magkanan. Ayun nga eh. Yun ang mas nakakatakot. Uuwi ka dito, buntis na. Ganito. Bukang kaya ito. May dalaga pala dito. Ganda. Saan kaya ito dito nakatira? Ito siya. Tapos isa ring shampoo. Sunsilk na green. Boy pink. Sige na. Saan kaya itong lahat ito? Ang malapit lang dito bahay mo. Kaya ako nakatera. Tatanungin ko nga si Tenda kung kakilala nila itong dalagang. Kilala na mo yung bumili dito? Saan ka banda katira? Diyan lang. Sige. Doon pala siya. Mayang gabi. Puntahan ko nga ito mamang gabi. Ito lang yung bahay niya. Bago ako pumunta kay Lapas, dadaan muna ako ng mamang gabi. Dapat ito sa akin mamayang gabi. Dadaan ako sa kanila. Koy, kilala niyo si yung dalaga, kanina yung si Daniela ba yun? Kilala niyo ba yan? Pero dito yung nakatira. Yung nakapagsuro kasi sa akin. Hindi na nalala. Kala ko kapitbahay niyo yata. Sige, salamat. Bumili ka nila sa tindahan ng dalaga. Sabi sa akin nung tindera kanina Daniela daw pangalan ng dalaga. Bumili kanina. Yan yata si Daniela. Ang ganda ng legs. Ito sa akin mamaya. Uy. Daniela nga yun.
Sana wala pang jowa to. Hirap nang walang asawa pagbalik sa abroad. Wala pang anak. Ilang taon na ako. Nabigil niya. Ay, walang duda. Daniela nga to. Napaka-kinis ng legs. Uy, parang walang tao. Sarado yung pintuan ng bahay. Didilim na rin. Aangkinin ko na to si Daniela. Ang kinis ng kutis talaga ng Daniela. Puti-puti. Sa akin talaga ito ngayong gabing to. Walang tao. Sino ba yan? Daniela, sabi mo Mas maganda ka kay Daniela. Hindi, di mo nita. Mas maganda ako doon. Hindi, pogi santa. Yan, tuloy, nagkasakit ka. Kawasa, lagi kang nasa pinyahan, kagagama sa sobrang sipag mo. Yan na, sa susunod, huwag ka naman masyadong magparaano. Dahil wala naman sa atin siyempre tayo lang dalawa mag-asawa. Kaya huwag ka na magparaano nitong Pag naulan na, nasilong na. Hindi yung lahat lang na mo, dyan mo na itutuon sa pinyahan, pabalik-balik ka dyan sa pinyahan. Huwag naman ganyan. Ito, tatapalan kita nitong ik mo para bumaba ang lagnat mo. Tao po! Tao po! Daniela! 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 Bakit po? Si Daniela? Ano po kayo? Si Joy po, classmate po ni Daniela. Uy, andyan si classmate. Mahirap baga sa ngayon ng panahon. Ito, tapalan ka dyan. Oo. Yun na nga ang sinasabi ko sa iyo ay ito naman sa naman nandyan. Mamaya para maalis ang kabag, mamaya pang hating gabi maglalagay ka pa. Wala naman tayo ibang magtutulungan, tayong dalawa. Mga anak mo, hindi mo naman maasahan yan at laging wala. Kung saan-saan napurunta, naghahanap buhay din sila. Daniela! Ba't di ka na pumapasok? Ba't di ka na pumapasok? Minis ka na namin, malapit na pati ang graduation. Ano ba nangyari sa'yo? Okay ka lang? Isipan kong dalawin ka dito at nabalitaan ko ay may problema ka daw. Problema mo? Pwede mo naman sabihin sa akin. Dito naman ako kadamay mo. Classmate, hindi ako na kasing pumasok. Natamad na kasi ako eh. Bakit naman?
Lapit na ng graduation natin. Ikaw na lang pati ang kulang din. Wala eh. May problema lang kasi. Ano ba yun? Pwede mo naman sabihin sa akin, makikinig naman ako. Hindi ko alam kung paano sasabihin sa'yo. Sa totoo lang kasi, classmate. Lagi kasi akong pinapagalitan dito eh. Kaya gusto ko nang lumayas. Baka naman may nagagawa kang hindi maganda, kaya lagi kang napapagalitan. Wala naman. Hindi ko alam nga kung bakit palagi nilang galit sa akin ng mga tao dito. Sa hirap ng buhay ngayon, hindi na pwedeng magparaasa tayo sa mga anak natin. Nakakaawa naman. Kaya ikaw, mag-ingat ka din. Na di yung laging sa kasubra naman ng sipag mo ay laging ganyan ang nangyayari sa ating dalawa. Wala naman natulong, tayo din lang na dalawa. Ano, mangangangaanta ka pa? Ha? Ayan, si Daniela, kung nasaan na naman. Laging pabalik-balik na lang doon sa Corregio kay DJ Franz niya. Classmate, baka pwedeng doon muna ako makituloy sa inyo. Aalis na kasi ako dito eh. Ikaw, classmate, kung gusto mo, wala naman problema yun sa akin eh. Mas okay nga na nandun ka sa bahay para mas nakakapokus ka rin sa pag-aaral mo. Salamat, classmate ha. Ikaw, classmate, baka kasi hanapin ka ni Latita. Kasi nabalitaan ko si papa mo may sakit daw. Kaya walang mangyayari sa atin. Laging pabalik-balik doon, nagpapaalam sa akin na ma-school siya. Yung pala hindi na, kaya patitigilin ko na. Gamot mo, maya-maya. Pag-inom ka na ng gamot mo para gumaling ka na. Para wala na tayong problema. Huwag ka munang pumunta sa pinyahan para gumaling ka na. Matigas din kasi ang ulo mo. Kahit naulan na, nandiyan ka pa rin. Ay paano yan kung tayong dalawa lang ang minsan hapon na nadarating ang mga anak mo. Wala naman tayong magagawa dyan sa wala naman tayong pampadoktor. Sa hirap ng buhay ngayon, hindi ka mag-iingat sa buhay. Siya, matulog ka muna para pagpawisan ka, para maalis ang lagnat mo. Mong maulan, huwag ka magparatrabaho para hindi ka ng sakit ng ulo mo. Hindi ka lagnatin. Magtutulungan mag-asawa. Kakaawa man ang buhay natin. Tingnan mo na lang itsura mo, payat na payat ka na. Anong magagawa ko dyan na wala man akong pirang pangpadoktor sa iyo? Okay lang kaya sa kanila na doon ka sa bahay ma-stay? Okay lang siguro yan. Hindi naman ako hinahanap yan eh. Kahit umalis ako. Pala, classmate, yung nabalitaan ko na kaya daw pala hindi ka na pumapasok kasi lagi kang nandun sa full radio. Ah, yun? Hindi naman ako palaging pumunta. Isang beses lang naman ako pumunta dun sa kay DJ Franz. Wala lang. Gusto ko lang makita ba yung idol ko sa radyo. Idol mo ba talaga si DJ Franz? Oo, idol. Hinahangaan, ganun. Wala naman atang masama, di ba, na humanga sa isang tao. Oo, wala naman masama. Basta mag-focus ka lang talaga sa pag-aaral mo. Oo naman. Ano pati, classmate, hanap ka na pati ni ma'am kasi yung grades mo pati ang bababa na kasi marami ka nang namimiss na mga activity. Dapat magpasok ka na kasi sayang yung sa yung pagkakataon para pati mabawi mo na yung mga araw na hindi ka nakapagpasok. Sige, pag doon ako sa inyo tumutuloy, siguro mapapagpatuloy ko na rin ang aking pag-aaral. Pero mas maigi ko sa bahay ka matuloy pagpaalam ka din kila tita. Kasi kahit na ganyan sila, kahit lagi kang pinapagalitan, hanap-hanapin ka pa rin nila.
Ito, classmate, huwag mo sanang ipagsasabi sana na tutuloy ako sa inyo. Huwag mo muna sanang ipagsasabi kahit kanino ha. Classmate ha, pag nasa bahay ka na, ayoko nang nagang alis-alis. Baka pag nag-alis ako, mag-alis ka rin at malaman ko na nandun ka sa call radio. Baka punta mo na naman yung yung DJ daw, si DJ Franz ba yun? Ako hindi. Pag nasa inyo na ako, magiging maalis na ako at hindi na ako mag-a-absent pa. Buti naman, kasi namimiss ka na namin ay mga kabatch natin, malapit na pati ang graduation. Oo naman. Siyempre, andyan ka. Palagi na ako may kasama pagpapasok sa school. Salamat ha. Walang ano man. Classmate, kailan mo nga pala balak mag-alis dito? Kahit mamayang gabi, classmate, pag tulog na sila, siguro tatakas ako. Basta i-message mo ako para kung kailangan mo ng sunduin na lang kita para tulungan sa mga gamit mo. Kunti lang naman yung dadaling kong gamit. Sige. Siguro sa bag lang naman. Basta i-message mo lang ako. Sige. Salamat pala sa pag-uunawa ha. Salamat din kasi dinalaw mo ko dito. Hindi ko alam kung saan ako pupunta pag umalis ako dito. Wala yun. Basta ikaw. Saka ano mo naman pati kasi. Wala naman kasi akong ginagawa. So ayun, naisipan kitang dalawin at hindi ka na nga pumapasok. Umalis na ako sa bahay. Palagi na lang kasi akong pinapaginitan nun eh. Kaya lumayas na ako. Saan ka na ngayon tumutuloy? Kila classmate Joy ako tumuloy. Kasi wala akong ibang mapupuntahan. Wala akong ibang matutuluyan. Paano kung hanapin ka ng mama mo, ng papa mo? Baka pati si Joy, madamay pa. Hindi naman yun maghahanap sa akin. Kilala ko naman yung mga yun. Wala naman yung pakialam sa akin. Kaya hindi na ako babalik dun. Gusto mo, sa amin ka na tumira? Talaga, DJ Franz? Oo, kung gusto mo lang, wala namang problema. Pwede naman. Alam mo naman na noon pa, crush na kita. Kaso, medyo natatakot ako eh. Kasi, alam mo na, 16 ka pa lang. Bakit? Hindi mo ba ako kayang magpapagod? Kaya naman, kaso, syempre, marami tayong kailangang harapin. Katulad ng mga magulang mo. Lalo na ngayon, naglayas ka pa. Malaking problema itong papasukin natin. Pero kung handa ka at kaya mong panindigan yung desisyon mo, andito ako, handa akong dumami sa'yo sa pinagdadaanan mo ngayon. Kaya ko naman din harapin yun eh. Kaya naman din kita ipaglaban mga magulang. Nag-aalala din ako sa iyo kasi kung babalawalain kita, kung hahayaan kita na kung saan-saan ka tumuloy o makitulog, sigurado ka na ba sa desisyon mo?
Sigurado na ako. Ikaw ba? Kaya mo ba akong maglaban? Yun nga. Yun ang problema natin eh. Paano pag sumugod yung mga magulang mo? Alam ba nila kung saan ka pumunta? Kung saan ka nakikituloy ngayon? Wala naman silang pakialam sa akin eh. At saka, pag andyan ka na, wala naman silang magagawa. Pero kung sigurado ka talaga at papayag ka na sumama sa akin, kaya naman kitang panindigan. Lalo na at masaya din ako kapag kausap ka. Lalo na ang sinabi mo ngayon na gusto mo ako. Tanungin kita, gusto mo rin ba ako? At kaya mo ba akong ipaglaban? Kahit sa pamilya mo? Siyempre naman. Kasi ano? Ako sigurado na ako sa'yo. Ba't pa ako maghahanap ng iba? Kung alam ko namang andyan ka na. totoo ba yung sinasabi mo? O baka pinagtitripan mo lang ako kaya... Sa tingin mo ba, maglalayas ako ng dahil sa'yo? Dahil sa akin, kaya ka naglayas? Obvious ba? Ano? Sabihin mo na. Kasi, baka wala naman akong mapapala. Alam mo, Daniela, matagal ko na sanang gustong sabihin sa iyo kapag kausap kita sa cellphone, kapag tumatawag ka, sa video call. Hindi ko nga maipalawanan kung ano yung nararamdaman ko kapag kausap kita. Bigla na lang akong mapapangiti, bigla akong sumasaya, ginaganahan magpasok, magtrabaho kasi magpoprograma na naman. Kasi alam ko pag nagpoprograma ako, tatawag ka na naman, mag-message. Nai-inspired ako magtrabaho, kaya yun, sa sobrang tagal nating nag-uusap, magka-video call, bago ako matulog sa gabi, kahit madaling araw na, inaabot na tayo ng umaga magkausap. Unti-unting nahuhulog yung loob ko sa iyo, pero hindi ko alam kung paano ko sasabihin eh. Hindi ko alam kung paano ko sisimulan sabihin. Pinaplano ko nga sana na pumunta na sa inyo, magbisita sa inyo para makilala ko mga magulang mo. Kaso nalaman ko ngayon, eto naglayas ka pala. Paano? Hindi ko naman maayos to eh. Babalik ako kila mama. Hihingi ako ng tawad sa kanila. Yun nga yun dapat ang gawin natin. Dapat punta tayo sa bahay nyo. Nasamahan kita, magpaliwanag. Dapat makipag-usap tayo ng ng maayos. Aharap ako sa papa mo, sa mama mo na ng maayos para makilala nila ako na totoo yung intention ko sa iyo. Kasi mahirap yung bigla-bigla na lang tayo magdidesisyon eh na maglalayas na lang tayo. May naghahanap yata sa'yo. Sino yan? Diyan ka na nakikituloy sa kanila? Oo, yung kaibigan ko. Hindi ko muna ako nagtutuloy sa kanila. Tara na, Pi. Hanap na tayo. Sige na pala. Saan na kayo mapunta niyan? Kailangan na namin umuwi. Sa amin muna siya nakatira. At naglayas nga sa bahay niya. Wala pa siyang ibang kasamang lalaki doon? Wala naman, kami lang nila mama. Naghihintay pa si Joy sa bahay eh. Hindi na pa yun. Paano? Ano ba? Hindi ko na talaga mapipigilan kasi may nagsusundo na sa'yo. May naghihintay pa doon sa baka mapagalitan ka ng tinutuluyan mo. Kailan ka ba pwedeng puntahan doon sa tinutuluyan mo para samahan kita na bumalik sa inyo? Ako makausap kay mama mo, kay papa mo. Kung wala kang trabaho ng Sabado, Tama. Pag Sabado, day off ko.
Kailan ba? Ngayong Sabado na mismo? Ngayon na, ano? Ikaw, hindi ka busy sa trabaho mo. Yan. Para makauwi na rin to sa bahay nila. Hinahanap na rin yan ni tita. Panigurado. So, nag-aalala na din yun. Dapat talaga makauwi ka na sa bahay nyo kasi magagalit yun. Malay mo, magano pa yun. Kung saan yun maghanap. Magreklamo yun sa barangay. Baka pa pang mapagbintangan. Mas imbis na maging okay, maging pumayag sila na ligawan kita o in girlfriend kita, mas lalo pang lumala. Yun, ako bahala. Basta, tawag na lang or text. Sige na. Sasamahan kita ha, papunta ako sa bahay nyo. Oo, sa Sabado. Madala akong panig ha. Oo. Anong paborito ni mama mo? Kahit ano. Sige na. Bye-bye. Ingat ka dyan ha. Kaya kaibigan mo, sabi mo, huwag magpasama ng lalaki doon ha. Mapagpalang araw po mga kalingap. Ito po yung update sa aming pangarap na bahay. Meron na pong salamin dito, yung sliding window. Yan po sa 3 bintana. At meron na din pong lababo dito sa loob. At salamat din po sa nagkakabot po nito ng bamboo sheet na dito na po dito na po yata. At ito po, meron na po dito sa ano po, lababo. Yung siya po nakakabit na po yung inidoro niya, talagyan na lang pong tiles dito. Tapos yung PVC po sa likod hanggang po sa Poso Negro. Meron na din po siya laman dito sa kabilang kwarta po. Tapos nandito na din po yung sa dining na upuan. At ito pong lamesa niya po na i-symbol po para sa dining po dito sa kitchen. Yan po. Tapos dito po sa pinaka-main na kwarto, dito po kami matutulog buong pamilya. Ito po yung isang higaan, nandito na din po. Tapos yung mga kutsyon nandun po sa kabila nakalagay muna. Meron na din pong 2 electric fan na nandito po. Maraming salamat po sa mga nag-share po nun, yung mga gamit dito. Thank you po. Ginagawa na din po dito yung mga pintuan, yung mga kantuhan po. Yan po yung ginagawa ng karpintero ngayon. Yan po yung mga kanto-kanto. Tapos yung mga retouching ng mga kantuhan, mga poster. Maraming salamat po sa lahat po ng mga sumusuporta po sa amin pong pangarap sa bahay sa pagbuo po. Maraming salamat. VSM Kalingap Kape 9-in-1 Healthy Coffee Mix. Ang kapeng may puso. Bakit? Una, nakakatulong upang mapanatiling malusog ang ating puso. Pangalawa, nakakatulong upang mapanatiling healthy at malakas ang ating katawan. Pangatlo, nakakatulong upang makaiwas sa iba't ibang uri ng sakit at karamdaman. Mga pangunahing sangkap nito. Number 1, mangosteen fights cancer cells. Cancer sa suso at colon. May iwasan ang sakit sa puso at stroke. Number 2, collagen, pampalakas ng buto at ngipin, gamot sa may arthritis at rheuma, panginginig ng kamay, tuhod at likod at baywang. Number 3, green tea extract, nakakatulong sa puso, lower blood pressure, lower blood sugar. Number 4, green coffee bean, pampababa ng tibang, antioxidants. Number 5, barley powder, anti-aging, pampababa ng cholesterol, prevent anemia, supports kidney function, boost immune system. Number 6, L-carnitine
Carnitine, pampasexy. Tanggal bilbil. Number 7, Stevia, pampatamis. Number 8, Garcinia cambogia, high cholesterol level, antioxidant, burning fat. Number 9, Psyllium husk, good for the stomach, good for diabetes. For more information and orders, you can text or call Kuya Val at contact number 0929-113-2469. BSM Kalingap Kape 9-in-1 Healthy Coffee Mix. Ang kapeng may puso. Mga kalingap, mula dito sa Lingap Headquarters, Kuya Val Santos Matubang, simpleng tao, ordinaryong vlogger na handang tumulong sa abot ng makakaya. VSM Kalingap Radio, VSM Kalingap Radio, Kalingap Radio Balitaan, Kalingap Radio Balitaan, VSM Kalingap Radio, maghahatid ng mga balita sa pagtulong at pagginap, bibigay ng tama at wastong impormasyon sa ating mga kalingap, maghahatid ng mga nagbabagang balita. VSM Kalingap Radio, Kalingap Radio Balitaan, Kalingap Radio Balitaan, VSM Kalingap Radio. At ngayon, narito na si Kuya Val Santos Matubang. VSM Kalingap Radio, Kalingap Radio Balitaan, Kalingap Radio Balitaan, VSM Kalingap Radio.